Mabilis akong umalis mula sa pagkakaupo ko sa Judas na ano nga ang pangalan nito. Gray o Gray. Ewan. Hindi talaga ako interesado sa lalaking ito kaya pati pangalan nito ay nakalimutan ko. Mahiya naman kayong dalawa. Ang yayaman yung tignan, ang gaganda ng hitsura ninyo pero hindi nyo pala afford ang isang kwarto man lamang sa motel, dagdag pa ni Manong Guard. Ano bang nangyayari sa panahon ngayon, kung saan-saan na lang nagpapakawalan ng libog ang mga kabataan ngayon? Si Manong na sa tingin ko, more than 60 na. Diyos ko po, patawarin niyo sana sila na pa-sign of a cross pa si Manong Guard. Yucks, Manong Guard, ano ba yang pinagsasabi mo? Whatever you are thinking right now, hindi yan ang ginagawa namin. Pagpapaliwanag ko, isipin ko palang ang iniisip niya ngayon ay parang kinilabutan na ako. Hindi mo ako maloloko miss, papunta pa kayo, pabalik na ako. Alam ko ang ginagawa nyo. Rinig na rinig ko ang ungol nitong boyfriend mo. He's not my boyfriend, pagtatama ko dito. Sus Mariosep, hindi mo pala boyfriend ito. Pero kung maglampungan kayo, sarap na sarap kayong dalawa. May papakpak pa kayong dalawa. Anong pakpak ang sinasabi mo Manong? Pakpak, ba ang tinutukoy nito? Let's go baby. Ang Judas, nakatayo na ito ng maayos. Tumigil ka, asshole. Pagalit na sabi ko sa Judas, matalim ang titig na pinakawalan ko sa kanya. Ibinalik ko din agad ang paningin ko kay Manong Guard. Hindi kami naglampungan Manong. Hindi mo ba nakita na namumula ang mukha ng lalaking yan? Dahil yan sa sampal ko. That man has bad intentions towards me, he just took me away. So what you should do is help me and arrest that man. Put that man in jail. He's a kidnapper. Napatingin naman si Manong Guard sa hinayupak na lalaki. Do I look like a kidnapper to you, Manong? Itong hitsura na ito. Alam mo bang isa akong Montreal at pinsan ko ang mga may-ari nitong bar? Nakangising sabi ng Judas. At itong girlfriend ko, nabitin lang kaya wala sa mood, ano? Awang labi ako at nanlaki ang mga mata ko. Nagtaas baba naman ang dibdib ko sa matinding galit nang napagtanto ko ang nais sabihin ng Judas. I angrily approached him and was about to slap him again, but he caught my hand. Nakarami ka na, aniya at sinalubong ang matalim kong titig. I was really annoyed with him. I turned back to Manong Guard. Manong Guard, hindi mo lang ba ako tutulungan? Plano nga akong gawan ng masama ng lalaking ito. Baliw ito. Adik. Hindi nyo ba siya huhuliin o babarilin? Baka marami pa siyang mabiktima. Ano pang napasigaw ako nang bigla na naman niya akong kinarga sa balikat niya na parang sako ng bigas. Tayo na. Hindi ka lang nakainom sa gamot mo, nagwawala ka agad. Aniya na mas lalong nagdulot ng galit sa akin. Goodbye Manong, iuwi ko na lang itong asawa ko. Buweset na buweset ako sa kanya. Sa sobrang pagkabuweset ko, gusto kong maiyak. Gusto kong sumabog na parang bomba. Kahit nagpupumiglas ako at sinipa-sipa ko pa ang Judas pero nagawa pa rin niya akong isakay sa loob ng kotse niya. Mabilis naman siyang nakapasok sa loob ng kotse niya. Nang nakapasok na siya, agad niyang pinatakbo ang kotse. Galit na galit ako at gusto ko nang ang pagsasampalin ang lalaking ito pero kailangan kong kalmihin ang sarili ko. Kailangan kong makaisip ng paraan para makawala ako mula sa baliw na ito. Mukhang malala na talaga ang sakit nito. Tahimik lang din siya, pero rinig na rinig ko ang sunod-sunod niyang pagbuntong hininga na parang kinakalma din niya ang sarili. Sa pagmamaneho lang siya nakapokus at hindi man lamang siya sumusulyap sa akin. Tell me, Christel, what's the reason for your return? I thought the UK was yours and the Philippines was mine. I thought you didn't want our paths to cross again. But now, Christel now, after 5 years, you've come back and you're pretending to have amnesia, and I'm the only one you can't remember. Do you really think that I believe you? I don't believe you have amnesia because it's impossible for you not to remember me. This is probably just your way to trap me again. God. Nayayamot na ako sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang mga pinagsasabi niya. I would try to understand him if I felt even a faint sense of nostalgia towards him, but honestly, there's none at all. I've met other people whom I vaguely remember but still sense a familiarity with, yet with him, it's like he's a complete stranger to me.
I simply cannot connect with his words because he feels utterly unfamiliar, unlike anyone I've encountered before. Wala talaga akong maramdaman. 0%. Total stranger talaga siya sa akin. Whatever your plan is, sasabihin ko sa'yong itigil mo yan. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamali mo noon. Ikaw na rin ang nagsabi na loving me is a huge mistake. Umaasa ako na hindi mo na uulitin ang pagkamamali na yon. I still not the man who can commit. Hindi pa rin ako nagbabago, binato ko siya ng matalim na titig, pero hindi niya ito nakita dahil nasa pagmamaneho ang focus niya. Nagtaas baba ang dibdib ko sa sobrang galit, pero kailangan kong kumalma. Isa siyang baliw at kung papatulan ko siya para na rin akong baliw. Baka mapahamak pa ako sa kanya, hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. Pero tatakasan ko pa rin siya. Buweset siya. Okay, ang nanulas sa labi ko. Okay, sandali siyang napasulyap sa akin, bago niya inihinto ang kotse sa medyo madilim na bahagi. Ibinalik niya ang paningin niya sa akin. Kunot-noo siya. Okay, are you sure? Babalik ka na sa AK. At hindi mo na ipagpatuloy kung anuman ang binabalak mo sa pagbabalik mo. Tila hindi makapaniwala niyang sambit. Oo, ngumiti pa ako sa kanya. Napanganga siya at titig na titig sa akin. Pero maya-maya lang, napailing-iling naman siya. Baliw talaga. Ano na naman kaya ang pumapasok sa isip niya? Maya-maya lang, may kinuha ako mula sa bulsa ng suot kong short. Ouch! What the ouch? Stop that! Aniya habang iniwas-iwas ang mukha niya para hindi matamaan ang mga mata niya. Isang mini spray bottle perfume kasi ang kinuha ko mula sa bulsa ko. Lagi ko itong dala, hindi ko naman lubos akalain, na ngayon ko ito magagamit ng mabuti. Medyo nataman ko ang mata niya kaya napapamura siya. Sunod-sunod. Alam kong nanakit ang mga mata niya, namumula na nga ang mga ito at naluluha na. Hindi ako na-guilty sa ginawa ko sa kanya. Deserve niya ito. Self-defense ang ginawa ko. Mabilis siyang kumuha ng bottled water mula sa glove compartment, mabilis niyang binuksan ito at binasa niya ng tubig ang namumula niyang mga mata. Sinamantala ko naman ito, hinawakan ko ang handle sa pinto ng kotse para makalabas ako pero hindi ko ito mabuksan. May pipindutin pa pala ako na nasa bungad niya para mabuksan ko ito. Bahagya akong napatayo at inabot ko ang kailangan kong pindutin pero nahawakan niya ang kamay ko. Do you really think you can escape from me, Christel? Matalim ang titig niya sa akin. Now, you're going to pay off what you did to me. Kinakabahan ako sa sinasabi niya lalo na nang umisi siya sa akin. Kinikilabutan ako kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko, nagwawala na ako sa loob ng kotse niya, pinilit kong makalabas mula dito, siya naman ay pinipigilan akong makalabas, hinawakan niya ang kamay ko kaya ginamit ko na ang paa ko, sinipa-sipa ko siya. Sunod-sunod naman ang mura niya sa ginawa ko dahil pati mukha niya ay sinipa ko na. Kinagat ko din siya pag may pagkakataon. Parang nililindol ang loob ng kotse, gamiwang-giwang na siguro ito. Maya-maya lang nagawa niya akong may sandal sa sandalan. He pinned me. Mas malakas pa rin siya kaysa sa akin. At ginamit niya ang buong lakas niya para magawa lang niya ito sa akin. Nagkatinginan kaming dalawa, halos isang dangkal lang ang agwat ng mukha naming dalawa, amoy na amoy ko nga ang mabango niyang hininga. Pawis na pawis kami pareho. Habol din namin pareho ang paghinga namin na parang galing kami sa pagtatakbo. Maya-maya lang, sabay karming napatingin sa bintana sa bungad ko nang may kumatok dito at isang pulis ang nakita namin nasa labas. In accordance with Philippine law, both of you are being charged with public indecency for engaging as sexual activity in a public place. This act is a violation of local ordinances and regulations governing public behavior. We ask for your cooperation as we proceed with the necessary legal actions against you, ani ng pulis sa amin nitong Hudas. Nasa presinto kami ngayon. Kahit tinted pa ang kotse nyo pero halata ang ginagawa nyo sa loob ay makakasuhan pa rin kayo ng public indecency, parang nilindol ang kotse kung sana kaya nakasakay. Patunay na may ginagawa kayong hindi kanais-nais sa loob. Officer, how many times do I have to tell you na nagkamali nga kayo ng inakala? Hindi nga yan ang ginagawa namin. Kinidnap nga ako ng lalaking iyan at gusto ko lang tumakas. We were really fighting inside the car. Tignan mo nga ang mga pasa at kalmo ng lalaking yan.
Pagpapaliwanag ko sa ipinapaliwanag ko na kanina. Nababanas na ako, dahil sa baliw na lalaking ito kaya napahiya ako ng ganito. Never ko pang naranasan ang mapunta sa isang presinto. Pawis na pawis kayong dalawa miss. At habol nyo pareho ang hininga nyo. The lipstick mark will say the truth, ani na naman ng pulis. Hoy, ani ko sa Judas, hahayaan mo lang ba akong magpaliwanag dito? Hindi ka ba magpapaliwanag at sabihin ang katotohanan? Na gusto ko lang lumabas mula sa kotse dahil kinidnap mo talaga ko. Galit na galing na bilang sa hinayupak na kulang na nakaupo, nakasandal pa ito. Naiinis ako sa isipin na parang wala lang dito ang nangyayari ngayon. Addict kasi ito kaya wala itong pakialam. Baby, I don't want to explain myself to closed-minded people who only believe of what they want to believe. It's exhausting. And I don't want to speak, let our lawyer do the explaining. Remember, everything we say can be used against us. If I were you, I'd just stay quiet, enjoy the moment. This doesn't happen to us often, being in a precinct. Our lawyer is coming soon. They'll handle this and bring some relief. Cool niyang sabi at sumandal siya muli. Naka-duatro siya habang naka-recline sa upuan. Pa-whistle-whistle pa siya kaya mas lalo akong naiinis sa kanya. Binato ko siya ng masamang tingin. Palibhasa kasi sanay ka sa presinto dahil siguro ilang beses ka nang nakulong. Addict ka diba? Hindi ko mapigilan sambit, hindi ko na inisip kung nasaan kami ngayon. You're talking an illegal. Ani ng pulis kay Judas. Kasasabi ko lang na tumahimik ka na lang muna, si Judas at naiiling pa. Relax. At ninisihan pa niya ako. Relax. Paano ako makapag-relax? Nanliit ang mga mata ko at tuluyan nagdilim ang paningin ko kaya napatayo ako, lumapit ako sa Judas at hindi ko napigilan at pinagsusuntok ko siya. Wala akong pakialam kung nasaan man kami ngayon, bubugbugin ko siya. Sinagad ako ng hinayupak na to. Walang siyang pakialam kung gabing-gabi na, tinawagan niya pa rin ang pinsan niyang si Nate para aregluhin nito ang problema nilang dalawa ni Christel sa presinto. At dahil kakilala naman pala ng pinsan niya ang chief ng mga polis kaya agad naman naayos ang sitwasyon. Kasama niya ang pinsan na sina Nate at Savvy na lumabas mula sa presinto habang si Christel naman ay kanina pa umalis kasama si Summer. Kung hindi ito aalis agad, baka bagbog sarado siya. Hindi naman niya lubos akalain na kayang-kaya na siyang saktan ni Christel. Pero wala naman talagang masyadong impact sa kanya ang ginawa ni Christel. Babae ito at hindi naman siya masyadong nasaktan sa mga suntok at hampas nito sa kanya. At saka maliit lang na babae si Christel kumpara sa kanya. Next time this happens, and you disturb me at night, you're really on your own, asshole. Hahayaan kitang matulog sa kulungan. If it weren't for Christel, I wouldn't come to you. Gago. Ani ng pinsan niyang si Nate, na wala siyang pakialam. Saka ito humakbang papunta sa kotse nito at pumasok na ito, agad naman pinatakbo nito ang kotse para makaalis na. Nang nawala na sa paningin nilang dalawa ni Savvy ang kotse ng pinsan si Nate ay humarap si Savvy sa kanya at hindi niya napaghandaan ang susunod na gagawin nito. Bigla na lang siyang sinuntok nito at sapol siya sa pisngi. What the F***? What is your problem, bro? Galit niyang tanong dito. Muntika na siyang natamba dahil hindi niya napaghandaan ang gagawin nito. Mabuti na lang at nakapag-balance din siya agad. Hindi pa nga gumagaling ang nanakit niyang pisngi dahil sa ginawa ni Christel sa kanya kanina, ngayon naman, sinuntok pa siya nito. Problem? What is my problem? I told you to stay away from my cousin. Hindi mo lang ba talaga sineryoso ang sinabi ko? Galit na sabi ni Savvy, kuyom na kuyom pa rin ang kamao nito na para bang nakahanda ito para suntukin siya muli. How am I supposed to do that, bro? You should understand me because we're going through the same thing right now. Ang sinabi niya, medyo pagalit din ang boses niya. At pareho lang ang ginagawa nating dalawa. No, I don't understand you at all. I can't comprehend why you're doing this. You don't even love Christel, while I deeply love my wife. At para itama ka, you're wrong when you say we're doing the same thing. Our actions are not the same at all. Nanunuyo ako kay Angela with respect and genuine intentions, unlike you.
What you're doing to my cousin is completely different and unacceptable, galit na sabi nito. Matalim din ang titig nito sa kanya. At saka, kaya kung pakawalan si Angela kung mas liligaya siya na wala ako sa buhay niya. How about you? You always that self-centered. Hindi mo naman mahal ang pinsan ko para magkaganyan ka. Me, wala naman akong ginawa. Hindi lang kayang i-resist ng mommy mo ang hitsura ko. Masyado siyang in love sa akin, ani nito na nakangiti pa. Come on dad, I am serious. So, I suggest that you take your answer seriously before I tell mom what you've been saying, at labas kulambo ka na naman. Please, don't do that, Anito. Anyway, what is this all about son? Tungkol ba ito kay Christel? Nasabi sa akin ni Nate ang nangyari nung isang gabi. I just didn't open it to you. I believe that you can handle the situation. Kaya mo yan. Minsan kasi ma-realize natin ang kahalagahan ng isang tao pag, no dad. It's not about her. Never mind, Anya. Pumasok na naman sa isip niya ang sulat ni Christel na ayaw na siyang makita nito. Ginawa niya ang sinabi nito pero ngayon, nagpapakita ito na parang walang nangyari, at ginugulo pa ang isip niya. Napaka-unfair dahil siya lang ang apektado. Kahit kunti ay hindi man lamang ito apektado sa kanya. Kung titigan siya nito, isang estranghero ang tingin nito sa kanya. Na parang bang wala silang nakaraan nito. Nanlaki ang mga mata niya kalaunan ng hinubad nito ang suot nitong roba at tumambad sa paningin niya ang naka-black two-piece lang na si Christel. Laking mata talaga siya at halos hindi siya kumukurap. Napalunok din siya, sunod-sunod. Biglang bumabalik sa alaala niya ang mga panahon na malaya pa niyang nahahaplos ang makinis at malambot na katawan ni Christel. Nag-init ang pakiramdam niya kaya niluwagan niya ang kwelyuhan ng suot niyang polo. Buweset, parang nasusunog ang buong paligid niya. Init na init siya kaya nahihirapan siyang huminga. At may naninigas sa kanya. Sa mahabang panahon, ngayon lang itong nanigas muli. Boss, ano ang nangyayari sa inyo? Tanong sa kanya ng piloto. May kasama pala siya. Kinalma niya ang sarili niya. What the? Para naman siyang maniac sa ginagawa niya. I'm just fine. Focus with your job. Don't mind me, photos niyang sabi dito. Ibinalik na naman niya ang focus niya sa pagmamasid kay Christel. Lumalangoy na ito ngayon. Hinintay muna niya na aahon ito. Umahan din naman ito kalaunan. Pinunasan nito ang basang katawan nito. Saka isinuot nito ang robe nito. Maya-maya lang, may nakita siyang lalaki na naglalakad palapit kay Christel. May dala itong bouquet ng flowers, ibinigay nito kay Christel ang bulaklak na dala nito. Nakangiti naman tinanggap ito ni Christel at masayang nag-uusap ang dalawa. Sino kaya ang lalaking ito? Ito ba ang fiancé ni Christel? Ito ba ang ipinagmamalaki sa kanya na fiancé ni Christel? Sabi na nga ba niya? Maraming beses na mas gwapo siya kaysa sa fiancé ni Christel at mukhang lampa din ito. Ano ba naman ito? Ilang gabi siyang hindi nakatulog dahil sa pag-iisip kung sino ang fiancé ni Christel pero hindi man lamang pala siya papawisan dito. Chicken na chicken lang pala ito. Nasa loob ng kanyang kwarto si Christel, katatapos lang niyang magbihis. Narinig niya na tumunog ang cellphone niya. Pangalan ng mommy niya ang nabasa niya sa screen na caller niya. Ano na naman kaya ang kailangan ng ina niya? Wala naman siguro nakapagsabi dito sa nangyari nung isang gabi sa kanya dahil sa baliw na lalaki na pinsan ni Savi at Summer nakikiusap siya sa tito at tita niya na wag na lang sanang sabihin sa mommy niya ang nangyari. Mag-alala na naman sa kanya ang ina niya at baka pilitin na naman siya nito na bumalik na sa UK. Lumanghap muna siya ng hangin bago sinagot ang tawag ng ina niya. Mom, Anya, your dad and I will be going to the Philippines in the next few weeks. One of his friends, who had been living in Cebu, Philippines for over a year, has passed away. We're going to offer our condolences to the family. We'll be bringing Elisha and Zahara with us, but we can't take them to Cebu, so we'll be leaving your siblings with you. That way, you'll have something to keep you busy. Anito, okay, sagot niya. How about Ewan? Kunot-nuo siya bakit ang dalawa lang. Hindi siya pwedeng pumunta dyan sa Pilipinas. I won't take the risk, ha? Bakit kunot-nuo siya? I mean sina Elisha at Zahara ay masyadong makulit at alagain. Hindi sila kayang alagaan ng lolo mo at ng mga kapatid mo.
Si Ewan naman ay tahimik lang at medyo mature na, "Your grandfather and brothers can take care of him, okay?" Mas pinili niyang wag nang magkomento sa sinabi ng ina niya. Agad din naman tinapos ang tawag nito. At inilagay niya ang cellphone niya sa mesa nabaling ang paningin niya sa bouquet of flowers na pinadala ng boyfriend niya sa kanya. Ibinigay lang ito kanina ng anak ng katulong sa bahay. At masaya din naman siyang nakipagkwentuhan sa binata na malaki din ang pangarap sa buhay. Kakilala ni Savvy at Summer ang boyfriend niya kaya siguro nalaman nito na nasa Pilipinas siya. O baka naman si Shachar ang nagsabi. Nasa out of town pa ang boyfriend niya kaya hindi pa sila nagkikita nito. At hindi din sila laging nag-uusap nito dahil madalas walang signal ang pinuntahan nito. Pero kahit ganito ang relasyon nilang dalawa, at kahit hindi umabot hanggang sa French kiss ang namagitan sa kanilang dalawa, masaya naman silang dalawa at mahal na mahal nila ang isa't isa. Naging active lang talaga siya sa church, pastor ang daddy niya, at laging itinuturo doon ang true love waits. Ibig sabihin na yang bagay na yan ay makapaghihintay pagkatapos ng kasal kung tunay at tapat na nagmamahalan ang dalawang tao. Samantala, handsome as me, pagmamalaki niya, tawang-tawa pa siya. Hindi nakapagsalita agad ang nasa kabilang linya. "Bro," isang buntong hininga ang narinig niya sa kabilang linya. "I suggest na layuan mo na si Christel, layan ang magandang advice ko sa'yo." Uminit ang ulo niya bigla dahil sa sinabi nito. "Bro, nangingialam ka naman yata. Ikaw na rin ang nagsabi na may fiancé na si Christel, respetuhin mo sana ito." "You know what, bro? I'm ending this call. You don't seem to hear me when I say that Christel's fiancé is weak. How can he protect Christel if he's so frail? I'm actually doing her a favor here." Isang marahas na naman na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mukhang mainit ang ulo ng kaibigan niya. "Come on bro, wag mong sabihin na hanggang ngayon, may gusto ka pa rin sa ex-wife ko. I think you should move on. You're the one who should move on, not me, asshole. And here's a piece of advice, to prove whether Christel's fiancé is really weak, why don't you challenge him to a fight in front of her? That way, you can show Christel who can really protect her." "Lampa at pangit ang mapapangasawa ko," nang gagalaitin niyang sabi. Pero tumawa lang ito sa sinabi niya. Kaya mas lalo siyang nenes. Gustong-gusto na niya itong sampilan, pinigilan lang niya ang sarili niya. "Christel, baby, alam kong medyo napuruhan niyang utak mo dahil sa nangyari sa'yo. Pero hindi naman siguro lumalabo ang paningin mo, di ba?" Anito, pagkatapos siyang pagtatawanan. She gave him a sharp look. "Come on, I just want to be friends with you, to show you that I'm a kind and lovable person." She winced at what she heard. "Fine, just tell me what to do, so you can forgive me, and we can start over. I'll do it. What do you want?" Wala siyang panahon para patulan ang kabaliwan nito. Pero may naisip siya kaya napangiti siya. "Ang gusto ko ay world peace." Napaawang sandali ang labi nito sa narinig. "That's too hard. Para mo na rin sinasabi na ayaw mong makipagkaibigan sa akin. Now, you know," binato niya ito ng masamang tingin. "Now if you excuse me, wag mo akong harangan. And by the way, hindi ako mahilig sa aso kaya wag kang sunod na sunod sa akin, moron. I was too stressed lately. At main reason kung bakit pakiramdam ko na sobra akong stress ay dahil sa baliw na pinsan ni Summer na Gray yata ang pangalan. Pagkatapos ng mga kahihiyan na nangyari sa akin nung unang encounter namin, talagang sumasakit ang ulo ko at kumukulo ang dugo ko pag maalala ko ang lalaking iyon. At ngayon naman, nakasalamuha ko na naman ang hudas na yun dito sa grocery store. Sabi pa naman sa horoscope ko, I am lucky this day, pero minalas naman ako dahil sa buweset na lalaking iyon. Dahil sa nakasalubong ko ang walang hiyang lalaking iyon kaya nawalan ako ng ganang mamili, hindi ko na nga maalala kung ano yung mga plano kong bilhin. Napagpasyahan ko na lang na bayaran na ang mga pinamili ko. Gusto ko na kasing makaalis sa lugar na ito. Ay text ko na lang si Manang na nauna na ako sa kanya sa kotse. Doon ko na lang siya hihintayin. Mas mabuti nang makaalis ako sa lugar na ito baka kung ano pa ang maisipan gawin ng lalaking iyon sa akin. Pagkatapos kong bayaran ang mga pinamili ko,
Mabilis pa kaysa 4:00 ang ginawa kong pag-alis sa loob ng grocery store, diretso na ako sa parking area kung saan nakaparada ang kotse na sinasakyan namin ni Manang kanina. Nandun naman ang driver kaya makakapasok ako sa loob nito at makapagpahinga kahit papaano, umaasa na mababawasan ang stress na naramdaman ko sa sandaling ito. Kalalapit ko lang sa kotseng sinasakyan namin nang napaurong na naman ako at agad tumindi ang inis ko dahil sa isang lalaki na nakita kong nakasandal sa hood na bahagi ng kotseng katabi lang ng kotse namin. Kinalma ko ang sarili ko at nagkukunwari ako na hindi ko siya nakita. Christel, baby, our paths have crossed once again. Destiny always seems to bring us together, narinig kong sabi ni Gray pero hindi ko siya pinansin. Kumatok ako sa bintana ng kotse, dahil baka nasa loob si Manong at nagpahinga lang. Pero ilang beses na akong kurnatak, walang Manong na nagbukas sa akin. Ugh, so annoying. I just want to go inside and hide. I don't want to face this crazy guy. He's spouting nonsense again. Bakit kaya nakalabas ito sa mental? Saan na ba si Manong? Bakit wala si Manong dito? Now, naniniwala na talaga ako kay Carl Jung, aniya. Napatingin na ako sa kanya. Hindi naman talaga ako magkaganito na masyadong apektado sa presensya niya kung wala siyang ginawang kababalaghan sa akin sa unang encounter naming dalawa. Sino naman kasi ang gusto pa siyang makasalamuha kung ang most embarrassing experience ko ay ang nangyari sa aming dalawa ng gabing yun. Pag maalala ko ngayon ay kinikilabutan ako. Sinong Carl Jung? Napatanong ako. The name is familiar, but I don't know where I heard it. Carl Jung. Hindi mo siya kilala. Magaling siya and I believe him now. Umayos siya ng tayo. Could you please tell me directly who Carl Jung is? I don't have time for joking around, I said in an annoyed tone. Alright, fine. You're so hot-headed. I might just kiss you right here, he teased, grinning as he raised and lowered his eyebrows suggestively. Nagtaas-baba na ang dibdib ko sa inis ko sa kanya. Well, Carl Jung, he is the one who introduced the concept of synchronicity. Kunot-noo ako. Ano ba yang pinagsasabi niya? Synchronicity suggests that, if two people are thinking about each other, synchronicity might suggest that their paths crossing is more than just chance. Hindi lang talaga chance itong madalas nating pagkikita, talagang itinadhana na ito. Ngayong, aminin mo sa akin, madalas mo akong iniisip kaya sa araw na ito 2 beses tayong nagkita. Fine. Aaminin ko sa'yo. Iniisip din kasi kita. Nakuyam ko ang kamao ko. Pakiramdam ko aatakihin ako sa kanya kung may sakit ako sa puso. Naninikip kasi ang dibdib ko dahil sa inis ko sa kanya. I couldn't care less if you're thinking about me. Please, just leave me alone, you're such an idiot. And if by chance I am thinking about you, it's definitely not in a positive light. There's a very unpleasant reason behind why you're on my mind. Binawi ko ang matalim na paningin ko sa kanya. I am keeping myself busy of something. Isang tawa lang ang narinig ko sa kanya. Talagang siya na ang pinaka-nakakairitang lalaki na nakakasalamuha ko. Hindi ko alam kung saan siya ipinaglihi ng nanay niya at sagad siya sa ka-arrogantehan. Hambog at napaka-presko. Napaka-conceited din niya. How about you? Do you know why I am thinking of you? May kakaiba sa tinig niya, lang ang kaya napatingin ako sa kanya muli. Na sana hindi ko nalang ginawa. Hindi ko sana makita ang ginawa niyang pambabastos sa akin. Hinagod kasi niya ako ng tingin mula paa at tumigil ang mga mata niya sa dibdib na bahagi ko. Pervert. Maniac. Hindi ko napigilan sambit, nang gagalaiti ako. Bakit? Ano bang ginawa ko? At nagmaang-maangan pa siya. Sa inis niya, kinuha niya ang alkohol na binili niya mula sa plastic bag na dala niya at binato niya ito. Nasalo naman nito ang ibinato niya dito. At gusto mo na naman akong saktan. You really seem to have a strong desire to inflict pain on me. Humakbang siya palapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin, you asshole. Wala ka talagang kwentang lalaki, dala lang ito ng galit ko sa kanya. Napahinto naman siya at lumungkot ang kanyang mukha. Nasaktan ba siya sa sinabi ko? Marunong pala siyang masaktan. Isang mabigat na buntong hininga ang narinig ko mula sa kanya. Fine. Naintindihan ko naman kung bakit ganyan ka. You just don't remember me.
But I hope you'll take the time to recall me. Remember me, baby. Nagsimula na naman siya sa pamimilit na alahanan ko siya, hindi ko talaga siya maalala. Kung maalala mo na ako, maalala mo rin kung gaano mo ako kagusto. Kung gaano mo ako kamahal. Nagbago na ang isip ko. Gusto na kita sa buhay ko. Kaya kung nagpapanggap ka lang na hindi ako naalala, itigil mo na ito. Tarantado talaga ang lalaking ito. Talagang kasing taas ng Eiffel Tower ang pride niya. Hindi ko man maintindihan itong mga pinagsasabi niya, kasi wala talaga akong maalala tungkol sa kanya pero halata pa rin kung gaano kataas ang pride niya. Kawawa ang babaeng iibig sa kanya, hindi siya marunong ibaba ang kanyang pride. He is so arrogant. Asshole. Nakikiusap na ako sa'yo na layuan mo ako. Buweset ka. Nayayamot kong sambit, madiin ang bawat salita ko. Galit ang nakikiusap na mga mata ko sa kanya. No, hindi ko yan gagawin. Napailing pa siya. Ano bang kailangan mo sa akin? Sabihin mo at ibibigay ko kung kaya ko, layuan mo lang ako, sa inis ko sa kanya, ito na ang nanulash sa labi ko. Talagang gusto mong malaman kung ano ang kailangan ko sa'yo. Oo, pasiga na ang boses ko. Ikaw ang kailangan ko, Christel, walang pang-alinlangan niyang sabi habang nakatingin siya sa mga mata ko. Ang kanyang titig ay nagdulot ng kung ano sa akin pero bahagyang nanakit lang ang ulo ko dahil wala akong maalala. Hindi ko maalala ang dahilan kung bakit may sakit na tila dumampi sa puso ko. Kung bakit parang tinusok ng karayom ang puso ko at nagpapahirap ito sa akin. Namimigat ang kalooban. Tila ako napaurong. Gusto kong magsalita pero parang naumid ang dila ko. Humakbang siya palapit sa akin. Napaatras ako dahil ayaw kong lapitan niya ako. Hindi ko magawang bigyan ng kahulugan ang titig niya sa akin. Naguguluhan ako sa nangyayari sa akin sa sandaling ito. Ma'am Christel, bahagya akong napapitlag nang narinig ang boses sa bungad ko. At bigla akong nagising sa tila mahimbing na pagkakatulog. Napatingin ako kay Manong, kalalabas lang niya mula sa kotse, nasa loob lang pala siya. Pasensya Ma'am Christel, nakatulog ako. Kanina ka pa. Hindi ko na sinagot ang driver, nabaling muli ang paningin ko kay Gray. Hindi na rin siya humakbang palapit sa akin. I don't want to see you again. So please, huwag mo akong susundan na parang isa kang asong ulol. Hindi kita maalala at kung totoo man na may nakaraan tayong dalawa, nabura na ang mga yan sa alaala ko at wala akong pakialam. Hindi ko sasayangin ang oras ko para alamin pa ang mga iyon. Hindi siguro mahalaga sa akin ang mga alaala na yun kaya kinalimutan ko. So, stop bothering me. Madiin kong sabi sa kanya. Para naman siyang nasaktan sa mga binitawan kong salita. Huminga muna ako ng malalim bago ko binuksan ang pinto ng kotse sa bungad ko. Hindi na ako nagkamaling sumulyap pa sa kanya at mabilis akong pumasok sa kotse. Isinara ko din ang mga bintana para hindi niya ako makita dito sa loob. Each corner of my eyes grew warm with an inexplicable sensation. I struggled to grasp why tears threatened to well up, and why my chest felt inexplicably constricted. Bakit ba parang may naramdaman akong kakaiba, hindi ko nga maalala ang lalaking iyon. It's been ilang buwan na rin mula nung huli tayong nagkita. Wala na akong halos balita sa inyong dalawa ni Sophie. Tanong niya kay Shechar. Nasa Innocent Bar sila, hindi niya inaasahan na makikita niya ang pinsan niya dito. Hindi na ito nagpupunta sa bar. Maliban sa busy na ito profession nito na doktor, isa na nga itong cardiologist. Napag-alaman din niya mula kay Sophie na sinusubukan na nitong ayusin ang pagsasama ng dalawa. Masaya siya para kay Sophie, buong akala niya, tuluyan nang masisira ang buhay nito sa piling ng pinsan niya na hindi naman ito mahal. 5 taon na rin ang nakakalipas mula nang ikinasal ang dalawa bago naisipan ng pinsan niya na pahalagahan naman ang asawa nito. Hindi na ito nagsasalita. Ininom nito ang alak na in-order nito. Mukhang maglalasing ito na tulad niya. May problema ba ito? Kasi siya, hindi niya alam kung bakit pinuproblema niya ang isang bagay. Nahihirapan siyang tanggapin ang sitwasyon niya ngayon. How's you and Sophie? Tanong niya dito pagkatapos ng sandaling katahimikan na pareho lang silang umiinom ng alak. I am filing an annulment, matipid na sagot nito. What? Napalakas ang boses niya, tama ba ang rinig niya? I realized that I can't love her now, nakapagdesisyon na ako na pakawalan na siya.
Para magiging masaya naman siya at makatagpo din siya ng lalaking kayang ibigay sa kanya ang hindi ko kayang ibigay. Hindi niya mapigilan na ikuyom ang kamao. Why now? Lagi niyang hiniling sa'yo na pakawalan mo na siya, bakit ngayon lang? I can't believe that you let her waste the 5 years of her life with you bago mo napagpasyahan na ibigay ang kalayaan niya na matagal na niyang hinihingi sa'yo. And how about Shanae? Ang anak niyo ang ginagamit mong panakot sa kanya lagi. Hindi niya mapigilan sunod-sunod na tanong. Nag-alala siya kay Sophie, ipinangako niya noon kay Sofia na aalagaan at hindi hahayaan na masaktan ang kakambal nito. Buong akala niya magiging maayos na ang buhay ni Sophie nang pinakasalan ito ni Shachar. Hahayaan ko na siyang pumunta sa kung saan niya gustong pumunta kasama si Shania, wag lang niyang putulin ang komunikasyon namin ng anak ko. At hahayaan pa rin niya akong mapapakama kay Shania. Susuportahan ko pa rin naman silang dalawa. Hindi na siya nagkomento sa sinabi ng pinsan at baka kung ano lang ang masabi niya. Alam niyang gago siya pero ang pinsan niyang ito, total package ang pagiging gago. Dumagdag sa frustration na naramdaman niya ngayon ang sinabi ng pinsan niya. He cares Sophie pati na rin sa anak ng dalawa na si Shania, malapit sa kanya ang bato. Sa frustration, diretso niyang ininom ang alak mula sa botelya nito na parang umiinom lang siya ng bottled water. How about you? Mas problematic ka pa yata, kaysa sa akin. Nagkakamali ang mga Montreal pero hindi sila sumusuko. Hindi sumusuko na hindi lumalaban ang isang Montreal. At wala sa bokabularyo nila ang matalo, ang manalo sa laban ang nasa isip lang nila. Humigpit ang hawak niya sa baso na ginamit niya. You'll be mine again, Christel. Sa isip niya bago ininom ang alak na nasa baso niya. Son, this is a surprise, what brought you here? Masayang bulalas ng ina niya. Pinuntahan niya ito sa jewelry shop nito. Nasa loob ito ng opisina nito. Hi mom, I just miss you. Ang naisip niyang sabihin. Miss me. Napatawa ito. Come on Gray, if you are just 10 years old, baka maniwala pa ako sa'yo but you're not son. Napaka-creepy ang pagiging clingy mo bigla. Is there any problem? Well umupo siya sa upunan na nasa harapan ng mesa nito. I was just curious kung paano mo napatawad noon si Daddy after all the wrong things that he did to you. Napakunot noo ang mommy niya. Tila nag-isip ito. Actually, your father did many things in the past that I can't even begin to recount, most of which just boil my blood. If you only knew how arrogant your father is. Ops, alam mo na pala. Nasa dugo pala niyong magkakapatid ang ugali ng ama ninyo. But the reason why I forgave him and accepted him back into my life is because I truly love him. Nakangiting sagot nito. Teka bakit mo nga pala na itanong ito? Nothing, nagkibit balikat siya. Wala akong maisip na itanong. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang totoo. Paano naman maalala ni Christel na mahal siya nito kung wala itong maalala na kahit ano tungkol sa kanya? Kailangan niyang ipaalala kay Christel kung sino siya at kung ano siya sa puso nito. Wala siyang pakialam kung susumbatan man siya nito oras na maalala na siya nito. Mas makakabuti ngayon para maipaliwanag niya dito ang totoo. Ang hirap mag-explain kung hindi siya kilala nito. Aminado siyang naiirita at nasaktan siya sa narinig. Paano niyo naman nasabi na hindi na niya ako mahal? Hindi lang niya ako naalala kaya hindi niya maalala na mahal niya ako. Kaya kailangang maalala niya ako. At wala na akong pakialam sa fiancé niyang pangit at lampa. Sigurado ako na ginayuma ng lalaking yun si Crystal. Impossible naman magkakagusto si Crystal sa lalaking yun. I will chase her. I will reclaim my former wife. At walang makapagpigil sa akin para bawiin ko ang akin. She is my property. Napaawang ang labi ng ina niya. Napailing-iling ito kalaunan. Nagkatitigan sila ng ina niya. Hindi na ito nagsasalita. Nababalot ng pagkabahala ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Goodbye mom. Babalitaan na lang kita para ibalita sa'yo kung kailan kami magpapakasal muli ni Crystal. Don't worry, bibigyan namin kayong dalawa ni Daddy ng maraming apo. 4 sets of triplets. Okay. Humalik siya sa pisngi ng ina niya saka siya nagmadaling umalis. Baka ano na naman ang sasabihin nito. Habang nagmamaneho siya ng kotse, walang ibang laman ang isip niya kundi ay kung paano magkaroon sila ng mahabang oras na magkasama sila ni Crystal.
Kailangan siya muna ang laging kaharap nito para mas mapadali sa kanya na ipaalala ang sarili dito. Sayang naman at hindi ka makakasama sa akin ani ni Crystal sa pinsan niyang si Summer. Kasalukuyan siyang naghahanda ng ilang gamit niya at isinilid niya ang mga ito sa isang hindi naman malaking bag. Good for 2 days lang naman ang kailangan niyang dalhin. Isa sa mga kaibigan nilang dalawa ni Summer ang ikakasal. Sa isang beach resort, sa isang probinsya gaganapin ang kasal. Silang dalawa ni Summer ang imbitado. Pero hindi pala makakasama si Summer sa kanya, may urgent project na kailangan check nito. Oo nga, tatawagan ko na lang siya, ani nito. Umupo ito sa tabi niya. Are you sure na okay lang sa'yo ang mag-isa? Isama mo na lang si Manong para hindi ka na mag-commute. Pag nandito lang sina mommy at daddy, paniguradong hindi papayag ang mga iyon na mag-isa ka lang, nasa ibang bansa ang mga magulang ni Summer dahil sa isang negosyo. Okay lang ako, nakangiti kong sabi. Hindi naman mahirap ang mag-commute at saka sa pag-uwi ko, nangako sa akin si Christy na isasabay niya ako. Si Christy ay isa sa mga kaibigan namin. So, okay lang talaga ko. Okay, mag-ingat ka. Dumaan muna siya sa isang mall bago siya dumiretso sa sakayan ng bus. May binili lang siya na kakailanganin niya sa pananatili niya sa beach resort ng 2 araw. Ngayon, kasalukuyan na siyang naghihintay ng taxi para maghatid sa kanya sa terminal ng bus. Muntikan na siyang mapapitlag ng may huminto na kotse sa bungad niya. At ganon na normal ang pagkabuhay ng inis niya nang nakita niya kung sino ang nagmamaneho nito. Hi, baby. Agad na nasira ang mood niya. Wala sa plano niya na pansinin ito. Panay ang para niya ng taxi pero walang huminto. May mga sakay lahat ng pinara niya. Gamit ng side vision niya, nakita niya na binuksan nito ang pinto ng kotse nito. Hindi parent siya ito pinapansin. You have to go with me, anito, napatingin siya dito. At bakit ako sasama sayo? Ang lakas ng loob mo talaga. Kailangan ko ang lakas ng loob, anito, napataas ang kilay niya. Sasama ka sa akin ng maayos o isasama kita ng pilit. Mamili ka. Sandaling napaawang ang labi niya. Naiirita siya dito kaya matalim ang titig niya dito. Wala, tigil-tigilan mo ako, asshole. Fine, you're leaving me with no choice, nakangising sabi nito na nagpakunot sa noo niya.